Sa Habitat po, sana po kung ano man po yung kasalukuyang nangyayari ngayon, problema o ano, sana maging transparent po kayo. Iparating nyo sana sa mga beneficiaries kung ano po ba talaga yung totoong nangyayari, kung mayroon man problema, para aware po kami. Sana po sumunod naman po kayo kung ano po yung napag-usapan, hindi po puro na lang paasa na ito may project, may ganon, pero hindi naman pala totoo. Kasi dami na namin sinakripisyo dito eh. Matapos mabunyag ang umunoy pabahay scam na kinasasangkutan ng Habitat for Humanity Philippines, agad na nakapag-ugnayan ang programa sa nasabing NGO. At matapos ang ilang koordinasyon, pumayag sila sa isang panayam upang isa-isa nilang sagutin ang mga reklamong ipinupukol sa kanila. Ang Habitat for Humanity Philippines ay isang non-government organization. Kami ay tumutulong sa mga pamilyang Pilipino na walang sapat na kakayahan or mababa ang kinikita para mapabuti ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng simple, disente, ligtas at abot-kayang tirahan. Ang Bignay Maunlad Socialized Housing Project ay isa sa mga proyekto ng Habitat na accredited under the Department of Human Settlements and Urban Development. Ang orihinal na konsepto or disenyo ng proyektong ito ay magtatayo kami ng 3 palapag na gusali at mga row houses para sa 344 na low-income families. At sa ngayon nga, natapos na namin ang site development ng project. Napagpatayo na rin namin ang multipurpose and daycare center at ang 2 model house units para sa proyekto. Inisa-isa nila ang mga dahilan kung bakit naantala ang pagpapatayo ng pabahay. 3 ang isi-share ko na reasons. Unang-una, yung pagpapapirma ng tripartite agreement. Pangalawa is yung pagbabago ng National Housing Program focus ng gobyerno na nagkaroon din ng mga bagong alituntunin regarding socialized housing projects. At pangatlo ay yung pandemya. So dun sa una, may 3 partido na nagtutulong-tulungan para maipatupad ang Bignay Maunlad Socialized Housing Project. At sa 3 partidong ito, kailangan ng masusing koordinasyon, pag-uusap, para masigurado na nagkakasundo kung paano namin mapapagawa at mapapatupad ang proyekto. Ginawa namin ang aming makakaya para mapabilis ang paglabas ng tripartite agreement na ito kasi dito nakasalalay ang pag-release ng pondo para sa pagpaumpisa ng project implementation. Pangalawa ay noong 2022, ang DSUD ay naglunsad ng kanilang programang tinatawag na Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program or yung 4PH program at ang mga bagong alituntunin kaakibat ng socialized housing projects. Dahil dito, ang Habitat ay nangailangan na reviewin ang proyekto at gumawa ng mga adjustments sa design para gawing mas abot kaya para sa mga pamilya na kapartner namin sa project. With the changes dun sa design at halaga ng bawat bahay, kinailangan din naming ipastop muna yung construction ng additional units hanggang ma-finalize ang lahat ng mga plano at halaga ng buong proyekto. At syempre, ang pangatlo ay ang pandemya. Naging malaki ito na reason sa pag-delay ng pagpo-process ng mga licenses, permits, at accreditation ng project. Sa kasagsagan ng pandemya, noong 2021, nakumpleto namin ang accreditation process. Noong 2023, naipatayo namin yung 2 model house units. At ngayong taon na to, nakumpleto namin ang site development kasama ang pagpapatayo ng multipurpose and daycare center na kaakibat din dun sa Community Development Program ng Habitat Philippines. Sinigot rin niya ang plano ng ilang beneficiaries na mabawi ang kanilang pera. Sa halaga na binabanggit ng Bignay Maunlad HOA, 2 parts yon. Yung isa ay yung 4 million pesos na cash equity na inambag ng mga miyembro nila sa pag-uumpisa ng proyekto. So for the 4 million, actually, yung cheque na yan ay ready na since May pa. At sinabi lang namin sa BM HOA na pwede naming i-release ang perang ito or ang checking ito basta mag-submit sila ng kinakailangang dokumento
in support for the release of this 4 million. At naisabi na rin namin sa BMHOA ito through the letters that we sent last August at saka ito lang Oktubre. Yung isang halaga naman is yung more than 6 million na sinasabi nila na nagamit nila ito sa expenses sa proyekto. Sa ngayon, bini-verify ng Habitat ang mga expenses na ito dahil may kakulangan sa mga supporting documents na binigay nila. Dagdag pa ng opisyal, hindi rin umano nila maaring kunin ang contractor na binibigay ng HOA dahil kailangan itong dumaan sa tamang proseso. Sa lahat ng mga interesadong suppliers at contractors, kailangan silang magpa-accredit sa Habitat for Humanity. Part ito ng aming due diligence process. At pag na-accredit sila, ay pwede na silang makilahok or sumali to any bidding process sa mga project namin. At naipahayag namin ito sa BMHOA. Sinabi namin sa kanila na sabihan ang kanilang napiling contractor na magpa-accredit para makasali sa bidding process for the project. At inimbitahan din namin ang BMHOA na magpadala ng representante para maging witness pag nag-open na ng mga bids. Pero tumanggi ang BMHOA na sumunod sa aming mga proseso. Sa kabila nito, umaasa sila na maayos pa ang hindi pagkakaunawaan at matutuloy pa rin ang nauna nilang kasunduan para sa nasabing pabahay. Maybe through this program ay usap din kami sa BMHOA na let's talk, let's discuss. Kasi lahat naman ay mapag-uusapan, lahat naman ay pwedeng magawan ng paraan. Agad din kami nakipag-ugnayan sa pamalang lokal ng Valenzuela na siyang namamagitan sa dalawang panig. At kahit sila ay umaasa na mareresolba na sa lalong madaling panahon ang problema para na rin sa ikabubuti ng lahat. Nag-request sila pareho ng mediation by June 2024. Nagharap-harap kami, nag-invite din kami ng DSUD. Yun, nag-discuss sila kung ano ba yung mga naging problema nila, ano yung naging hinaing, yung delays, ano yung mga naging paliwanag ni Habitat, at na-erase din ng Bignay Maunlad HOA yung mga concerns nila. Kaya lang, medyo hindi pa agad syempre makukuha sa isang meeting lang yan dahil nga, una, doon na nag-arise yung issue din sa talagang parang ayaw na ni Bignay Maunlad na tumuloy doon sa project. Parang ang statement nila ay wala na silang tiwala sa Habitat, gusto na nilang bawiin kung ano man yung monetary contribution nila or equity doon sa project. Muli rin nilang ipatatawag ang magkabilang panig para matuldukan na ang problema. So after nga this interview, we will conduct uli another mediation. Magpatawag uli para once and for all malaman na kung ano yung magiging direction talaga ng both parties. Ayun, sana lawakan nila pareho yung thinking at pag-intindi doon sa bawat issue. Kung ano na yung mga pwedeng isettle sa kanilang dalawa, pagbigyan na. Kasi ang number one goal lang naman, mission naman ng pareho, mag-providean ng decent housing yung mga members at saka yung mga tao para kay Habitat. Kung meron mang personal interest, siguro, kung sa bawat parties, kung meron man, pwedeng iset aside na for the benefit ng mga members. Ayon naman sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD, maaari namang magsampa ng reklamo ang Homeowners Association laban sa Habitat for Humanity Philippines kung sa tingin nila ay naagrabyado na sila. Pwede naman silang preliminary conciliation sa Department of Human Settlement sa aming regional office. Pero kung walang mangyari sa conciliation or kung gusto naman nila dumiretso sila magkaso sa Human Settlements Adjudication Commission. Mabilis lang talaga yan. Ang nagtatagal dyan, pag halimbawa kailangan magsabit ng dokumento, nadidelay, o kaya iaapila pa. In general talaga, pareho lang yan ng isang ordinary buyer ng house and lot. Di po ba? Meron kayo pangako, yung developer, kay private developer siya, kay NGO, magbabayad ka kasi may pangakong kailan i-deliver yung house and lot. Ayon sa inyong napag-usapan.
At saka iyan, meron niyang license to sell na kung nakatakda doon kung kailan dapat magawa at matapos yung mga pabahay tsaka yung land dev nila. So, may karapatan ngayon ang lahat ng buyers, di ba, na magreklamo. I-enforce yung kanilang karapatan under the arrangement nila, kontrata, kahit contract to sell yun. Sa kinakaharap na problema ng Bignay Maunlad Homeowners Association at Habitat for Humanity Philippines, ang dapat nang iniisip na nakararami ay ang kapakanan ng mga taong umaasa at nangangarap na magkaroon ng sarili nilang tahanan. At hanggat hindi sila magkakasundo, patuloy ding mag-aantay ang mga benepisyaryo kung kailan magkakaroon ng katuparan ng kanilang mga pangarap. Kaya't patuloy natutukan ng Responde ang kasong ito hanggang dumating ang araw na tuluyan ng mabuo ang pangakong pabahay. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.